Kumusta na po kayo mga kaibigan at sa lahat po ng mga naaabot ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Tamang Daan. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at ngayon ay muli po kaming magkasama ni kapatid na Ramil Parba. Kapatid na Ramil? Salamat po kapatid na Michael at salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito, ang Tamang Daan. Bagamat sa napakahabang panahon, medyo wala, ngayon lang tayo bumalik uli sa programang ito. Ang layunin po ng programang ito ay minsan pang ilantad yung mga katotohanan, mga sagot natin doon sa mga umaatake sa ating pananampalataya. At bago tayo magpatuloy ay amin pong binabati lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito sa buong Pilipinas, mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao, na naabot ng ating programa at maging doon sa ating mga kapatid sa iba't ibang sulok ng mundo. Opo. Mga kaibigan at mga kapatid, sa pagkakataong ito ay ating tatalakayin at pag-aaralan ang ilan po sa mga pangangatwiran ng mga depensor ng Iglesia Katolika tungkol sa sinasabi nila na di umano ay hindi raw po sila sumasamba sa mga imahin o mga larawan. Mabuti pag-aralan natin ang paniniwalang ito dahil isa ito sa mga pinangangatwiranan. Hindi lang ng mga pari, kundi maging ng mga depensor katoliko. At yun ay ating pong ilalahad mamaya, yung kanilang sinasabi para suportahan yung ating sinasabi at saka natin sasagutin sa pamamagitan po ng aral ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. At upang maging makatotohanan itong ating ginagawang pagtalakay, gaya ng dati kapatid na Ramil, hindi natin maiiwasang ipakita, iparinig dito sa ating programa ang mga sinasabi ng ibang mga tagapagturo ng relihiyon at ang inaatake ay ang pananampalataya po ng Iglesia ni Cristo o kaya naman ay pinangangatwiranan yung kanilang maling ginagawa, mali sapagkat labag sa Biblia, at mapatutunayan po natin alin ang relihiyon na nakatatag sa mundo ang nagtuturo ng katotohanan sapagkat ang katotohanan po ang magiging tanglaw gabay natin para tayo makarating sa ipinangako ng Panginoon Diyos na kaligtasan. Kaya bilang pagsisimula nitong ating pagtalakay, kapatid na Ramil, ano ba ang iminamatwid ng isang depensor ng Iglesia Katolika tungkol sa pagsamba nila sa imahin o mga larawan? Hindi lang ho, basta depensor, pare pa nga ho yung kasama. Mabuti pakinggan po natin sila. Napakalinaw naman talaga, Father, ang binabanggit dito. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Ayan po mga kapatid at maraming salamat Brother Mar sa iyong pagbabasa no, sa talatang iyan sa wikang Pilipino. At malinaw na nga po sinasabi diyan na ang ating dapat sambahin ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Lamang. Kaya dahil po diyan, hindi natin sinasamba itong mga larawan. Sapagkat yan ay representasyon lamang ng ating Panginoong Jesucristo at ng mahal na Birhen at ng mga santo. Kahit naman yung tunay, kagaya ng mahal na Birhen Maria, hindi po natin yan sinasamba sapagkat hindi siya Diyos. Ang narinig po natin na nagpahayag dyan ay isa sa mga pari ng Simbahang Katolika na kung tawagin ay si Father Abe, kapatid Abe. na Ramil. Anong sabi ni Father Abe? Ang sabi niya Malinaw na nga po sinasabi diyan na ang ating dapat sambahin ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Lamang. Kaya dahil po diyan, hindi natin sinasamba itong mga larawan. dito, complete denial yung pare. Hindi raw nila sinasamba ang mga larawan. At bukod yan, ano pa ang itinatanggi na buong diin ng Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng kanilang pare tungkol sa aral nila na yung isinasagawang pagsamba sa mga imahin o mga larawan, kapatid na Ramil? Ay mabuti pakinggan po natin ang pahayag uli ng pare.
At napakalinaw naman, Father, no, sa ating pagtuturo sa simbahan, sa ating katisismo, sa mga opisyal na dokumento ng Santa Iglesia, hindi po sinasabihan o inuutusan yung mga Katoliko na sasamba sa larawan Wala pong ganong aral ang Iglesia Katolika, sapagkat napakalinaw naman po na ang pagsamba o yung latria ay dapat lamang itong nakaatang sa tunay na Diyos. Wala iba kundi ang Diyos Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Wala nang ibang dapat pang sambahin. Kaya yung mga paratang po ng mga ibang sekta na tayo sumasamba sa mga larawan, yan po ay kabalintunaan at napakalayo po sa katotohanan. Ang narinig naman po natin ay yung tinatawag nilang si Attorney Marwil na kasama pa rin nung pare na tinatawag nilang si Father Abe, kapatid na Ramil. At dito nga ho, meron silang sinasabi na para kung hindi natin susuriin, para bagang tama, para bagang yung kanilang ginagawa na pagluhod o pagsamba sa larawan, hindi talaga ipinag-uutos ng simbahang Katoliko. Kaya complete denial uli sapagkat ang sabi niya, Sa ating katisismo, sa mga opisyal na dokumento ng Santa Iglesia, hindi po sinasabihan o inuutusan yung mga Katoliko na sasamba sa larawan Wala pong ganong aral ang Iglesia Katolika. kaya yun daw sinasabi natin o kaya nung ibang sekta ng relihiyon na ang Iglesia Katolika ay sumasamba sa imahin o larawan. Anong pahayag nung mismong si Mr. Marwil? Sabi niya, Kaya yung mga paratang po ng mga ibang sekta na tayo sumasamba sa mga larawan, yan po ay kabalintunaan at napakalayo po sa katotohanan. bueno, pagka meron tayong maipakita, may pakikita, at mamaya meron naman talaga tayong maipakikita na yung mismong kanilang katisismo at yung kanilang libro ang nagsasabi, lumilitaw na sila mismo, kinokontra nila yung kanilang sariling doktrina o sariling aral. Nagsusuwagan yung kanilang pahayag, kapatid na Ramil. Oo. Baka ito sabihin nila sa atin, ito bang pahayag ni Attorney Marwil Liasos ay sinasang-ayunan ng ibang mga pare, kapatid na Ramil? Mabuti, pakinggan natin. Yes, at kagandahan nga po mga kapatid sa ating pananampalatayang Katoliko, ang aral po ng ating Santa Iglesia Katolika hindi lamang natin pinupuno sa iba't ibang pasugo o sa iba't ibang mga Babasahin. video o preacher na nagtatag ng kanilang sekta na 100, daan-daan ang pangalan. Kung hindi po ang atin pong opisyal na doktrina ng Santa Iglesia ay codified at ito'y published. Ay mabibili po ninyo sa lahat ng Catholic bookstore at kahit sa National Bookstore. Ang Catechism of the Catholic Church. At wala po kayong makikita ni isa na nagsasabi dito sa Catechism of the Catholic Church na inuutusan kayo ng mga pare o ng Santa Iglesia na sambahin ang mga larawan. Ang tindi ng kanilang sinasabi, kapatid na Michael, parang napakalakas ng loob ng sinasabi nila. Wala raw sa katisismo nila, wala raw sa libro nila na nag-utos daw ang mga pare o ang simbahang Katoliko sa mga kaarib nito na sambahin ang mga larawan. Kaya bagong bagay ba, nakapagtataka ba na i-deny o itanggi ng mga pare ng simbahang Katoliko? Hindi ho bagong bagay yan, kapatid na Michael. At ang totoo, nailabas na natin ito sa ibang pagkakataon. Babasahin po natin itong pahayag naman ng isang pari. Siguro, pakita natin yung librong yan. At Pananampalataya. makukunan ni Derek yan, ang close-up, kapatid na Ramil. Yan, pananampalataya at katwiran. Ito po ay sulat ng isang pari na si Jose Abriol sa pahina 68 at ang unang limbag po nito, mga kaibigan, 1957 pa. Ito po yung ating mababasa. Sa anong aklat nakasulat na ipinasasamba ng Iglesia Katolika ang mga larawan? Ang mga larawan ng mga santo at santa ay hindi sinasamba, kundi iginagalang tulad ng paggalang sa larawan ng mga bayani ng bayan. Sa kabilang dako, ano naman ang pagtatapat ng opisyal na tagapagturo ng simbahang Katoliko tungkol sa kanilang doktrina na pagsamba sa mga larawan, santo at mga santa? Naalala ko, sabi noong isang pari, si Arganyosa ba yun? Si Abe na Wala po kayong makikita ni isa
na nagsasabi dito sa Catechism of the Catholic Church na inuutusan kayo ng mga pare o ng Santa Iglesia na sambahin ang mga larawan. Ito po, libro ng Simbahang Katoliko, Catechism of Christian Doctrine number 3. Ni Hillobstadt, ni Artemio Casas, at may imprimator ni Rufino Santos. Pahina 94 hanggang 95. At kapatid na Michael, gusto ko lang i-emphasize o bigyan din. Ito po, Catechism number 3. Kasi baka mayroong number 1, number 2, number 4. Baka yun ang, kasi mayroong isang program na ang inilabas nila, wala raw ganun. Wala raw silang ganung aklat. Baka naman anong yung number kaya yun? Baka number 1 naman o baka number 2 yung binasa. Ang sinasabi natin, Catechism number 3. At mabuti, ito yung dapat nilang ilabas kung walang abang ganon. Pakinggan natin, ito yung sinasabi. What is a saint? Yan ang sa tanong nila. Ito sagot nila, a saint in the strict sense of the word, one who is in heaven and has been presented by the church for a public worship of the faithful. Sa number 13, is the worship of the saints confined to their persons? The worship of the saints is not confined to their persons, but it extends also to the relics and images. 15, ought we to worship holy images? We should have, particularly in our churches, images of our Lord as also of the Blessed Virgin. Napansin po natin, kapatid na Michael, ang sabi po ng pare, maliwanag ought we to worship the holy images. Ano sagot niya? Sabi niya, we should have. Dapat maglagay ng larawan sa kanilang mga simbahan, lalo na larawan ni Kristo at ni Birhen Maria. At ang mabigat pa rito, pati yung mga sinasabi nilang santo. Ano ba yung mga santo at santa? Yung santo, yung sinasabi nilang, diniklara nilang nasa langit na raw. Babae at lalaki yan, tulad ni Maria, sino man yung mga papang ginawa nilang santo at santa. At ang sabi nila, dapat daw yan sa public worship. Pag sinabing public worship, worship, pagsamba. At ang mabigat pa dito, hindi lang mismong yung tao ang kanilang sinasamba. Mismong alin? Sabi nila is the worship of the saints confined to their persons? The worship of the saints is not confined to their persons, but it extends also to the relics and images. O di ba maliwanag? Yung mismong tao, yung kanyang larawan, at yung kanyang mga relikya. Ano ba yung relikya? Alang-alang sa mga hindi naman nakakaunawa nito. Pag itutuloy ni pagbasa niyan, yung lahat ng mga na-touch doon sa body, sa katawan nung naging santo. Kaya nga sa nakaraan, sinabi ko, delikado itong na to. Kung halimbawa, yung papa nila na naging santo, dahil sa meron silang mga papang naging santo. Halimbawa, nakapag-touch ng bulaklak, di sasambahin mo yung bulaklak. Nakapag-touch din po ng ng mga miyembro nila, lalaki at babae. Di ba? Sasambahin din yun. Napakarami ng kanilang sasambahin. Iwanan natin yan. Ang isang mahalagang punto na ating ipinatatanaw sa lahat ng ating mga sumusubaybay, yung sinabi nung pare na ang pangalay si Abe Arganyosa na Ang Catechism of the Catholic Church, ang Catechism of the Catholic Church, at wala po kayong makikita ni isa na nagsasabi dito sa Catechism of the Catholic Church na inuutusan kayo ng mga pare o ng Santa Iglesia na sambahin ang mga larawan. Paano ngayon to, kapatid na Michael at mga giliw naming taga-subaybay? Ito po. Ito ho yung yaman kung gusto ho niyong makita. Siguro, ako mismo may kopya nito, yung ating central office meron. Ang iniisip ko lang, baka itinatago na ito ng dilasal ngayon dahil sa, siyempre naman, napakabigat. Parang sinampal yung kanilang mukha nitong mismong aklat mismo ng Simbahang Katoliko. Sinasabi lang natin dito kay Atty. Llasos, taka yung pare na si Mr. Abe Arganyosa. Laliman pa nila yung kanilang pagre-research, pagsusuri. Hindi yung basta, baga sa basta lang makasagot, no? At maka-atake sa atin. Makapangatwiran. Tapos tayo pa ngayon pinararatangan na, ito, totoo, tayo pinararatangan, wala raw ganito. Sila, baka alam nila ito, itinatago. O pwede namang hindi talaga nila alam. Kaya kung wala sila niyan, ngayon pa lang, maaari kayong tumawag sa amin. Sasabihin natin yung ating telepono. At sa mga nagsusuri, 981-4311. Yan po ang central office ng Iglesia. Uulitin ko po, 981-4311.
1:1, lalo na po sa mga kababayan naming mga Katoliko. At puntahan natin ang Biblia, kapatid na Ramil. Bakit ba tayo tutol na tutol sa gawang pagsamba, pagluhod, pananalangin, sa kanino mang o sa anumang larawan ng mga santo at santa? Ito po mababasa natin sa Exodo 23-5. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang iyan, sapagkat akong si Yahweh mapanibuguin, parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salin lahi. Dito sa akin binasa, maliwanag po. In fact, kasama ito sa tinatawag na Ten Commandments, kapatid na Michael, na ibinigay ng Diyos sa panahon ng bayang Israel. Ang unang sinabi ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. At hindi lang yan. Sabi pa ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang. Nasa himpapawid man yan, nasa lupa o nasa tubig, nasa dagat o sa mga ilog. Ang totoo, kapatid na Ramil, sana wag namang ma-offend o magagalit sa atin yung mga kababayan nating Katoliko. Pagka ang isang tao sumasamba, nakaharap sa isang imahen o larawan, ang nagagawa ba niya ay kabanalan? Pakinggan natin, Deuteronomio 4:16. Baka kayo'y mangagpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan, nakawangis ng alinmang larawan, nakahawig ng lalaki o babae. Sabi po ng Biblia, pagpapakasama pala yun. Alin? Yung ikaw ay sasamba, luluhod, gagawa ka ng larawang inanyuan na kawangis ng lalaki o babae. Sino ba yung mga ribulto niya? San Francisco de Assisi, San Pedro, Santo Tomas, di ba? Mayroon silang mga ganong ribulto at mga larawan. Hindi ba yun nga ang nakikita nating niyuyukuran, nagpuprosesyon kay Maria? Bagamat yung mga taong yan, hindi naman natin minamasama. Hindi naman natin sinasabing masama yan si Maria. Ina ng ating Panginoong Kristo. Talagang nandyan sa Biblia. Pero walang sinasabi ang Biblia na dapat sambahin sila at yung kanilang mga larawan. Naalala ko yung ilang mga tumatawag sa atin, ang iminamatwid ganito, kapatid na Ramil, hindi naman daw sila sumasamba sa larawan ni Maria, kundi kaya daw sila nakaharap sa mga imahen o larawan, yun daw ay ipinatutungkol nila yung pagsamba, pananalangin sa ating Panginoon Diyos. Payag ba ang Diyos doon? Sa kanilang pakiramdam, payag na payag. Pero ang Diyos, hindi ho gayon. Sapagkat ito sinasabi ng Diyos. Isaiah 42:8. Ako ang Panginoon, na siyang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Hindi ho ako may sabi nito, mga kababayan. Hindi po mga ministro, hindi po mga kaanib sa Iglesia ni Cristo may sabi nito. Ang Diyos po mismo. Ano po ang sabi ng Panginoon Diyos? Ang sabi ng Panginoon Diyos, ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba at hindi ko ibibigay sa mga, ang aking kapurihan, hindi ko ibibigay sa mga larawang inanyuan. Kasi ang pagmamatwid ng iba ganito, sa panahon ng bagong tipan, walang mababasa, bawal ang pagsamba sa mga imahin o larawan. Marahil, noon yan sa panahon ng unang mga lingkod ng Diyos sa Old Testament. Bayang Israel. Anong reaksyon natin doon? Mas matindi pa nga ho, kapatid na Michael, ang pagbabawal sa panahong Kristiyano. Sapagkat ganito ang sinasabi ng mga apostol. Sa Gawa 17:29, yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Mas matindi po ang pagbabawal ng Panginoon Diyos. Kung pag-uusapan sa pamamagitan ng mga apostol, kung pag-uusapan tungkol sa Diyos, ang sabi ng mga apostol, huwag nating isipin. Yung isipin mo pa lang, ang Diyos, bato, ginto, pilak, na inukit ng tao dahil lang sa katalinuhan, sa disenyo ng tao,
isipin pa lang, bawal na ng Panginoon Diyos. Hindi lalo na kung iyan ay iyong sinasamba at iyong hinahalikan, iyong pinaglilingkuran. Baka sabihin ng isang grupo ng samahan dyan, sa yung grupo ni Mr. Contradiction. Oh. Aba, ang nasa Biblia, kaya nga kami hindi sumasamba sa mga imahin o larawan Ang bawal, isipin na ang Diyos katulad ng pilak, ginto o bato, kaya nga sa amin ang Diyos may puwet. Ay, masama naman yun. Teka. Yung sinasabi mo, ang Diyos may puwet, talaga bang sinabi ba talaga ni Mr. Sinabi ni Contradiction? Mr. Eliseo Soriano yan. Eto, panoorin po natin siya. Alin? Para maging tunay kang guro ng Biblia, patunayan mo ngayon yung sinasabi mo ang Diyos may puwet. Ito. O sige, patunayan mo. Pasensya po kayo, ginagalang ko po siya. Huwag kang galit. Hindi ako galit, ganyan talaga ako. Huwag kang galit. Dandahan ka lang, iho. Babasahin ko. Ganyan lang po ako. Okay. Nagagaya lang po ako sa inyo. Pasagutin na po natin. Sinabi ng Diyos, ganito. Yung puwet po, may puwet talaga siya. Napakinggan mo, basta Sige po. Huwag mong gugulhin. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At nilalang ng Diyos ang tao, ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Kung ikaw naniniwalang nilalang ka sa larawan ng Diyos, kung may puwit ka, tatanggapin mong may puwit ang Diyos. No. Pasensya na po kayo kung natatawa kami ng kapatid na Ramil. Kapatid na Ramil, ang pangangatwiran ni Mr. Eliseo Soriano dahil sa ang tao, nilikhang kalarawan ng Diyos. Oh. Kung ang tao may puwet, dapat to tanggapin, ang Diyos may puwet din. Teka, may puwet ka ba, kapatid na Ramil? Siyempre, sigurado naman. Hindi lang puwet. Marami pang bahagi ng katawan. Pero Diyos ka ba? Hindi naman. Tsaka nakakatawa nito, lilitaw kasi kapatid na Michael, kung meron sangkap yung tao, meron Lahat din, yun. Meron din ang Diyos niyan. Ang problema, yung tao, may lalaki at babae. Meron din bakla, pero meron bakla, pero kabilang naman yun sa Lalaki pa rin. hinay ng lalaki. Pero wala tayong sinasabi dyan. Wala wala. na merong puno ng samahang pangreligion na bakla. Wala nun ha? Wala. Hindi naman yan ang ating kuhan Ang pinag-uusapan lang natin, yung lalaki at babae. Paano halimbawa kung pag-usapan yung organ, bakit yung puwit lang? Bakit yung lalaki at babae merong kaibang organ yun? Ang tanong, ang Diyos ba na tunay ganyan? Teka muna. Bakit tayo tutol doon sa sinabi ni Eliseo Soriano na dahil sa ang tao nilalang nakalarawan ng Diyos, kung ang tao ay may puwet, dapat tanggapin ding ang Diyos daw may puwet. Bakit maling konklusyon yun? Mali talaga. Una, sa Biblia po, mababasa ang ganito. 4:24. Ang Diyos ay Espiritu. Ano ba kahulugan pagka sinabing ang Diyos ay Espiritu? Sa Lucas 24:38-39, pag sinabing ang Diyos ay Espiritu, walang laman at buto. Siyempre, meron ba naman puwit na literal na walang laman o walang buto, kapatid na Michael? Pagka sinabing Espiritu, walang laman at buto, batay sa definisyon ng Biblia. Pagka ganyan, paano mo makikita? Kaya nga tama na hindi tayo dapat sumamba sa mga rebulto at larawan. At mali rin naman yung doktrina na ang Diyos ay may puwet. Como sinabi lang sa Genesis 1:26 na ang tao nilalang na ayon sa kalarawan siya ng Diyos. Yung pagiging kalarawan kasi doon. Yung ba'y sa likas na kalagayan ayon sa Biblia? Siguro basahin natin. Sa Efeso 4:24, hindi ho tumutukoy sa likas na kalagayan yung kundi katangian, yung uri na gusto ng Diyos na marating ng tao na kanyang nilalang. 4:24, dito po sa aklat ng Efeso sa Magandang Balita Biblia, itong ating mababasa. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Ito po yung dahilan. Kaya sinabing ang tao nilalang na kalarawan ng Diyos, kalarawan ng Diyos sa katuwiran at sa kabanalan. Hindi po sa likas na kalagayan, kundi doon po sa katangian. Gusto ng Diyos na ang tao'y banal, gaya niya na banal. Kaya nakakaawa yung mga napapaniwala ni Mr. Eliseo Soriano na paniwalang-paniwala na ang Diyos daw may puwet. Kaya ba natin binabasa yung mga talatang yan para atakihin
ang mga kababayan nating Katoliko? Ito po ay gaya na po ng ating binasa sa nakaraan, yung ating unang episode. Atin po binanggit na dapat malaman ng tao yung katotohanan para sila maligtas mula sa parusa ng Diyos. Kasi pagka ang tao nananatili dyan sa pagsamba sa larawan, may nakalaang parusa eh. Ano po yung parusa? Basahin po natin 21:8 ng Apokalipsis. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagninigas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya sana itong ating programa ay makatulong, kapatid na Ramil, sa lahat po ng mga kababayan namin, lalo sa mga hanay ng mga kababayan naming Katoliko, para kayo po ay makaunawa, maliwanagan kayo sa pamamagitan po ng mga salita ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia.